Is our comfort, the joy of our heart. So I sing this song of my heart. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moment with the Lord. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moment with the Lord. So, Lord, my God, you have said not to leave us. Oh, what a beautiful song. Oh, what a beautiful praise. Oh, what a beautiful sound for the Lord. Oh, what a beautiful song. Oh, what a beautiful praise. Oh, what a beautiful sound for the Lord. Time is shorter than heaven shall pass away. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions or lie to hide the truth? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. The Lord Jesus said, I am the bread of life. He comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. John 6, verse 35. This is Jesus' invitation to us Gentiles. You want to know more about Jesus' teachings through the Bible? Then listen to Z Radio every Sunday from 5 to 6 a.m. over Tilao, Sala 5. Brought to you by Assumption and 98.7 Z Radio Baguio, together with Pastor Reynold Roda, Brother Greg Minor, and Brother Marvin, and many more. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Okay, naka-live na din. Saan pa sa akin? Live na, naka-live. Okay. Magandang araw mga kapatid kay Kristo. Narito na lang po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Tilaok sa alas 5. Siyempre kasama pa rin po natin ang lingkod ng ating Panginoon, Pastor Reynold Roda, at ang ating gospel singer. Walang iba kundi si Sir Greg Mainam Sr. Good morning po. Good morning, Sir Marvin. Good morning to all. Hallelujah. Good morning mga kaibsona. Nag-agsapa tayo. Good morning, Cordillera. Good morning, Benguet. Good morning sa amin pong mga taga-subaybay. Madaydayaw si Apo Diyos. Magtangag sa katayo na medyo. Hallelujah. At we are so excited, Pastor, sa atin pong pag-aaralan ngayong araw na ito. Saan po ba patungkol ang ating pag-aaralan na mula ho sa salita ng Panginoon, Pastor? Praise the Lord. Tayo po ay mag-aaral sa umagang ito. Praise God, 17 ng September. Amen. At purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Tayo po'y gumising na buhay. Maraming natulog kagabi na hindi na nagising. So, tama. Thank you, Lord, for the breath of life. Amen. If you are there with us, kindly open your Bible again with me in the book of 2 Corinthians. Praise the Lord. Amen. Sa libro po ng mga taga-Korinto, pangalawang Korinto, versikulo 1, kapitulo 5. 2 Corinthians chapter 5 and verse 1.
And bago basahin ni Pastor Marvin sa Tagalog na Biblia, I follow it with me in your eyes. 2 Corinthians 4 and verse 1. Praise the Lord. I mean 2 Corinthians 5, I should say. Nalilito na ako sa excitement. 5:1, okay? For we know that in our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Pastor Marvin? Ayun nga, sabi nga ho sa Tagalog, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa. Kami may tahanan, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, hallelujah. We are so thankful for your wonderful presence that we felt right now. We thank you for blessing us so much, blessing this studio. We thank you for the life of Pastor Marnie Ben and Sir Greg Mainam Jr. Senior. We thank you, Lord of God, for everything we are committing to you. We pray that you're going to touch every family, every listeners, taxi drivers, miners, housewives, gardeners, into all walks of life here and abroad. We thank you for their life, O God. Protect them, cover them with your precious blood. Anoint us, O Lord, from the top of our head unto the sole of our feet, that we can be able to deliver your words, hallelujah, that it will make, O God, hallelujah, a food for the souls of our listeners. We thank you so much. We're committing everything. Lord, reach out, O God, to those people who need prayers, who need healing. Abutin mo sila, Panginoon, sa mga nangailangan, sa mga may karamdaman sa oras na ito, Diyos. Iunat mo muli ang iyong makapangyarihang kamay at sila can gamutin mo sa pangalan mo, Jesus. At sa mga nangangailangan, O Diyos, i-provide mo ang kanilang pangangailangan. Higit lalo na, O Diyos, sa mga kagutuman sa huling araw na ito, Diyos, sa iyong mga salita. Naway mabusog sila, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang iyong makapangyarihang salita, O Diyos, upang sa ganun, sila ay mapalakas sa mga nanghihina, O Diyos, sa mga oras at araw na ito. O Diyos, kalakasan ng amin pong dalangin. We are committing everything. We want to, hallelujah, glorify your name by the preaching of your words. In Jesus' powerful name, we commit everything. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise the Lord. So, ang dami na nating nakaantabay. Sabi dito, have a wonderful day, Uncle. Greetings, good Baayan. Blessed Sunday to everyone. Gemma Arki. My birthplace, Bayan to Blind. Yeah, I don't know if this Bayan o Ukab. So, ang daming Bayan, no? Ay, ganun ba? May Tagalog din, Bayan. Sa may Arorel. Baayan. Napunta ko sa Bayan sa Tublay. Yung masikip yung one way. Doon ako nag-experience ng 4 times na nakanal yung sasakyan. Praise the Lord sa atin pong pagpapatuloy. Amen. Good morning sa mga early viewers natin. Salamat here in abroad. Kayo po ang aming kalakasan. Salamat sa mga words of encouragement ninyo. Amen. At bago po ang lahat, ay paawitin natin si Sir Greg. Hallelujah. Amen. Ooh, praise the Lord. Partner, take it away. We have a mansion. Jesus said, I'll go and prepare a place for you. So each and every one of us, we have a mansion. Oh, wow. Hallelujah. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in the city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I got a mansion just over the hilltop, and that bright land where will never grow. And someday
will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my fellows too. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of that city. I want a mansion, a harp and a crown. Let's sing it. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. But walk on streets that are pure as gold. Hallelujah. We got a Amen. mansion. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Pagsumikapan po natin na makarating sa mansion na inihanda po ng atin pong Panginoon, Amen. na maging ang bahay mo rito ay bunggalaw dahil gumagalaw. Mhm. May inihanda po ang Panginoon, mga kapatid, sa atin po na mansion, hindi na po corruptible but incorruptible. Mhm. At maaaring ang doorknob mo ay diamond. Amen. Maaaring ang room mo ay next door to Jesus. Amen. Hallelujah. But the Bible describes heaven, amen. Therein we're going to walk in a street of gold. Hallelujah. Wow. No, dalik no, susukon dan balitok. Amen. Langit, gatgatinan ta ko, mandan ta ko sin street of gold. Mhm. Praise the Lord, no, ti kalsada tayo dito, dalan tayo kot abot-abot. Kas aspalto, napintas nga kalsada, bakbakan da. No, ijay langit, praise God. Hallelujah. But the calm, dahi tabalitok. Amen. Kat na imbag na apod Diyos manan kakabsat. We thank you for the early risers being with us in this early morning. Yes. The Lord will bless you. So once again, we would like to entitle our message this morning a simple title which goes like this: I am going home. Oh, Yun. Tama. Oh. I am going home. Praise the Lord. No, magmagnaka di dalan kat kunada pa panam. Nanti Chinese ay pinto ha. Namin ko nga. Sa usina. Amayam, sumaan, tako sumaa. Kung ikaw naman ay aalis na grupo na praise God, yung kinabibilangan ay takon sumata ko. Hindi na labi. Ito, nakagabi. You would. Praise the Lord. So,
there will be time that we will be going home. Mhm. Awan iti tao nga bumabato. Mm. Praise God. Tati tawag balinto nga daga. Or we came from the dust. We will go back to the dust. Praise God. Ket ti saludsod, amen. Kakabsat nga agdingdingeg iti dito nga gundaway. Praise the Lord no dayaw ni Apo Dios. Sa dino nga iti pagawidam. Tanong ng iba, sang bahay ka uuwi? But kidding aside, we would just like to emphasize this morning that each and every one of us, we're just a pilgrim in this world. Tayo po lamang ay pansamantala dito sa atin pong mundong kinagagalawan. Hindi po tayo permanente dito sa earth, sa buhay na ito. Dapat natin isipin at kami po ay naririto, praise God, upang palalahanan ng bawat isa sa atin, including ourselves, that we're just a pilgrim in this world. Na darating ang araw ay isusuko natin ang ating hiram na buhay sa atin pong Panginoon. At so what the song says, amen, mansion over the hill. Praise the Lord. But the question that we would like to bring to you this morning is one of our introductory song in this program, Tilaok sa Alas 5, 98.7 say radio, ay where will you spend your eternity? Praise God. Saan natin gugugulin ang atin pong panghabang buhay? Sabi ng iba, walang forever. Kaboy sawi, kaboy may problema, pero may forever, mga kapatid. Yan po ay kung hindi po tayo nag-iingat at hindi po tayo ligtas, forever po ang kapamakan. Naghihintay po ang hell. At kung tayo po naman ay tumupad sa salita ng atin pong Panginoon, do tayo po ay may mga kahinaan. Amen. But we always surrender ourselves to God. I do believe it with my heart that someday, not so long from now, praise the Lord, we're going home into that promise. Praise the Lord. Amen. John 14 and 1-3 sa libro po na ni Juan. Amen. Lagi akong nagtataka, mga kapatid. Si Paul, no, ang kanyang sa Tagalog ay Pablo. Si John ay Juan, ano? Bakit si James ay Santiago? You do not have the authority to question the translator. Napansin lang natin, no? Saulo, no? So praise the Lord. The Bible says in the book of John 14 and 1-3, amen, bago basahin ang atin pong mahal na Pastor Marvin sa Tagalog, let me read it in the English version. This is a familiar verse of scripture to many. 14 book of John verses, amen, 1-4. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. And my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go, amen, to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Praise the Lord. Amen. Pastor Marvin sa Tagalog. Sabi dito, sabi ng ating Panginoon, amen, huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Amen. Ayan. There will you be also. So I believe that place is already prepared. Ilang taon na ang nakalipas ng sinabi ng atin pong Panginoon, ang mga tagang ito, 1,000 taon na, mga kapatid. Praise God. I do believe if we're going to see the signs, amen, the return of the Lord Jesus Christ is imminent. If we're going to study the book of prophecy, it was already fulfilled. The prophecy in the Old Testament is already fulfilled. And the prophecy, amen, again, that is happening
now into our own naked eyes are already happening. But there is one thing that is yet to come, and that is the soon appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So ang mansion po, amen, ay nakasulat at sinabi po mismo ng atin pong Panginoon. So ano ba yung heaven? Sa atin pong pag-aaral, mga kapatid, it is the abode of God. Praise the Lord. The angels and the spirits of the righteous after death. The place of state of existence of His blessed after the mortal life. Ito po yung heaven na pag isinuko po natin ang ating buhay, amen, at tayo po'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon, amen, praise the Lord, ay mararating po natin ang pangako ng ating pong Panginoon. Alam nyo naman ang Panginoon kung siya'y nangako. Sabi niya, I will come again. Yung sabi ni General Douglas MacArthur, I shall. Madang sabi na ating Panginoon, I will come again. Kung si MacArthur ay tinupad niya bilang tao ang kanyang pangako, ano pa kaya sa ating Panginoon? It's a firm word. Nasabi niya siya'y babalik, mga kapatid. Ang tanong po, mga kapatid, nakahanda po ba tayo? Amen, sa kanyang pong pagbabalik. So it is a place filled with real people. Amen, which is why the Bible sometimes compares heaven to a mansion with many rooms, and sometimes to an innermost city. Amen. Which people, Revelations 21:2, the Bible tells us that heaven is the dwelling place of God. Praise the Lord. Di ba gusto mo makasama? Pagdating mo sa inihanda ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. We want that our loved ones will be there with us. Hindi po tayo masaya na tayo lang ang nandoon. Can you rejoice knowing that one of your relatives are there suffering in hell? Kung may mga tao na hindi naniniwala sa hell, mga kapatid, nasa Bible po, and the vivid description of hell too is so harsh. Praise the Lord. So there are 10 descriptions of heaven. Number 1, John 14:2-3, yung atin pong nabasa, to quote it up. Amen. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go prepare a place for you. Praise the Lord. In verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Heaven, amen, has mansion where we will dwell with Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakaganda, Pastor, yung binasa natin kanina. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ano sabi niya? Huwag kayong mabagabag. Kasi ang tao, isa ho sa mga daman ti may isang pagputngan, mapapayan niya, nawawalan po ng pag-asa. Ito nga pong basic need sa buhay na ito. Pastor Mari, sa mga oras na ito, no, marami pong nababagabag, mga pamilya, at marami rin mga ministers, ano, hindi maiwasan, nababagabag sa mga bagay na pinagdaraanan sa mga oras na ito. Pastor, ano po ba yung mensahe ng Panginoon para po sa bawat isa ho sa atin? Hingin sa lahat, yung mga nakakaranas ho ng, ito nga ho, ano, nakakalungkot, ano, 31 confirmed cases mula January hanggang September lang. Ito, tumbo na ito. Almost 31 confirmed suicide cases, and 80 to 85% they are young people. Karamihan ay mga kabataan. Itong bagabag sa kanila. May mga bagay na nagbabagabag sa kanila. At ito nga, itong basic need sa buhay. Pambili ng pangangailangan na minsan ito yung nagiging dahilan ng suko na lang yata ako sa buhay. Pastor, ano po yung word of encouragement mula ho sa salita ng Panginoon? Isa lahat sa mga oras ito na nababagabag ho sila. Okay. Sir Greg. Pasa ko kay Sir Greg. Any advice for the young people? Yes. Yes. Of course, I have my two boys, young people. And
May sa stress. pag-young people, right? Yes. Hindi pag matanda ka agad. Mm-mm. So, aking masasabi sa mga young people, ano man ang hinaharap mo, Mm-mm. kabigatan, the only answer is The Bible. Bible. Amen. Ang banal na kasulatan. Amen. Praise the Dito Lord. ko lang yung kasagot. Wow. Amen. Sabi ng, thank you, Sir Greg, salita ng Diyos according to Evangelist Greg. Sabi niya ay, he quoted the Bible. Kailangan yun ang atin pong sole example. And the Bible says, let not your heart be troubled. Pag kayong mabagabag sa inyong mga puso. Ye believe in God, believe also in me. Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, mga kabataan, nung ikaw may nakikinig sa umagang ito, believe in God. Amen. That is what the Bible says. Believe in God, and if you believe in God, I believe the fear of the Lord. Hallelujah. It is also written in His words, amen, is the beginning of all wisdom. It is the beginning of all knowledge. Kung ikaw man ay may kabagabagan at nananampalataya ka sa Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, iiwas ka ng Panginoon sa spirit of suicide. Napaka-alarming, sabi ni Pastor Marvin, maging sa amin doon sa aming Opo. lugar, Yes, opo. ay isa rin sa mga top notchers sa mga ganyan. Mhm. Hindi na mawala. Kaya umiiyak ang atin pong mga puso. Nag-send tayo ng mga grupo ng mga ministers to pray in the school. At grabe po, last Friday, Mhm. may impromptu na speaking engagement ko sa mga teachers at Yes. mga police officers. Ito po ang ating in-emphasize na habang maliit ang mga anak po natin is going again to the basic. It is the foundations of life. The Bible says, train up a child the way he should go, and when he will grow old, he will not depart from it. Mabang bata po ang ating mga anak, sa mga parents, hubugin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. Upang sa kanilang paglaki ay mayroon silang protection. They will be covered by the blood of Jesus. They will have this power and authority upang labanan ang stress, labanan ang because the enemy wants all the young people to go with him and heal. Yes. Takot. Saka, Pastor, ang ganda na itong binasa natin na isa kasing issue sa mga kabataan. Alam niyo, may mga estudyante na encounter tayo, no? Ayaw nilang padaanin sa kanilang mga bahay. Uy, mabainda nga, di balay ta. Di ba? Mhm. At minsan, yun yung nagiging, sana kung mayaman lang kami. Diba? Sana kung maganda lang bahay namin. Mhm. May papasyal ko yung classmate ko. Ito po yung mga encounter ho natin sa campus ito, na nagiging pinagdaraanan ho ng mga kabataan. Sa atin ho, napakasimple, pero ho sa kanila, napaka-big deal po ito. Na kung saan napakaganda yung pinag-aaralan ho natin na, kumbaga kung sisimplihan mo ito, Pastor, kung ikaw maaring sa mundong ito, sabihin natin na hindi naman tayo ganun kayaman o kaganda ang ating sitwasyon na financially, babawi na lang tayo sa langit. Amen. Napakaganda, Pastor, ito. Sabi niya Praise dito the Lord. na sinabi ni Jesus, kapag naroon na kayo, ipaghanda ko na kayo, babalikan kita. Okay. Yes. I will come Napakaganda. again. Yes. Bawi na lang And- tayo sa langit, sa susunod na buhay. Praise the Lord. At kailangan nating ipaalala sa mga kabataan na Yes. kasalanan po ang pagkitil sa sariling buhay. Tama. Oo. At napakaganda po kung yesterday will end. Yesterday ended last night. Kung may mga upsets po tayo, stress comes to us. May mga ninong kayo, may mga parents kayo, may mga teachers kayo, kaibigan kayo. Pray to them, and I believe the most important thing is for you to pray. Another one, so we could continue. Amen. Heaven, number 2, will be a city built for worship. Hebrews 12:22. Ang sabi po rito sa libro ng mga taga-Hebreo, 22:23. Amen. Chapter 12, Hebrews chapter 12, verse 22 to 23. But ye are come unto Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, into a innumerable company of angels, of the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, into God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. So dito po, amen, heaven will be a city built for worship.
Kaya tayo tinuturuan na magpuri sa Panginoon. Bakit sabi ng Panginoon, in everything give thanks? Bakit sinabi ng Panginoon na they that worship Him must worship Him in spirit and in truth? Dahil kalooban ng Panginoon, alam niya ang atin pong pangailangan. Pero pag nagpuri ka sa Panginoon, praise the Lord, I do believe that God will ease the burden in your heart. Imbis na magmukmuk ka, imbis nga daydayawom niya problemam, tidaydayawom kadikat ni Apo Dios, I do believe that He will make a way because He is the way maker. Amen. Amen. Praise the Lord. He is the peacemaker. Amen. And heaven is built. Amen. Where we will dwell with Jesus Christ, and heaven will be a city built for worship. That's why even here on this earth, bakit po tayo nagpupuri sa Panginoon? This is some misconceptions of other churches. Na pag pumasok ka na sa churches, worship sila ng worship, nakakalimutan na yung words of God. The main purpose of worship is to prepare your heart. Listen to me, if you're listening right now, is to prepare your heart for the Word of God. Minsan, awit yung mga kabataan hanggang awit na lang, no? But the main purpose of that is for your heart to be prepared for the words of God. Mag-worship ka sa Panginoon, pupurihin mo ang Panginoon, tataas mo ang pangalan ng atin pong Panginoong Jesucristo hanggang sa nakahanda na yung puso mo upang tumanggap sa salita po ng atin pong Panginoon. That is a true worship. And another one, all nations and people will worship Jesus. Sa Revelation 7 and 9 to 10, lahat po ng nations and people will worship God. Kung sa mga iba po, sabi nila, hindi po siya Diyos. Bakit ang sabi ng Revelations, praise the Lord, lahat ng nasyon, lahat ng mga tao ay pupurihin si Jesucristo. Revelation 7 and 9, pakibasa para mayroon po tayong supporting scriptures. Ganito po ang pagkasabi. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations, in kindreds, and people, in tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, palms in their hands. Praise the Lord. So dito po natin, mga kapatid, makikita, amen, na lahat po ng nasyon ay magpupuri sa Panginoon. Another one, number 4, amen, description of heaven. Heaven will be filled with peace, joy, and praise. Kaya dito, sabi ni Pastor Marvin, ano masasabi natin sa mga kabataan? Sabi niya, babawi tayo sa langit. Dahil alam niya, sa langit ang sabi ng Revelation 7, amen, 15 and 17, heaven will be filled with peace, joy, and praise. Hindi ka na, wala nang kabagabagan doon. Kunanahanan nga makasirip iti baso. Amen. Praise the Lord. Basahin nga natin, sabi rito sa versikulo 15, therefore are they before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, handan nga agbisin, neither thirsty anymore, handan nga mawaw, neither shall the sun light on them, nor any heat. Verse 17, chapter 7, in the book of Revelation, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Lagi ka na bang umiyak, kapatid? Lagi ka bang binabalikan ng iyong past? Remember, amen, hallelujah, that your past is already under the blood of Jesus Christ. When the enemy will always remind you of your past, remind the enemy of his future. Wala na pong future ang atin pong kaaway. No? Ang gusto lang niya ay manghila ng mga kabataan, ng mga tao, amen, upang may makasama siya sa impyerno. Pero ang atin pong Panginoon, the will of the Lord is for you, amen, to enter into His kingdom and to reside in His heavenly throne, in His heavenly place. Hallelujah. That's what Sir Greg sang a while ago, when we all get to heaven. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. So, number 5, praise God. A great storm in heaven in the ark of the covenant. So, Revelations 11 and 19.
ay ganito po ang pagkasabi. And the temple of God was open in heaven. And there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings in voice, and thunderings in an earthquake, and great hail. So ito po yung mga descriptions po sa heaven. Ano? Number 6, Jesus leads army clothed in white. Revelations 19. Ang dami nating babasahin sa Revelations 19. Kailangan pang tulong ni Pastor Marvin. 19 and 11 to 14. 19. 11. Sabi ho dito, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit. Buksan ang langit. At nakita ko ang isang kabayong puti. At ang sakay nito'y tinawag na tapat at Faithful totoo. and true. Sapagkat matuwid siya, siyang humatol at makipagdigma. Aha. Hanggang saan po, Pastor? 14. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. The Word of God. Sumusunod sa kanya ang hukbo ng langit at nakadamit ng malinis at puting lino na nakasakay rin sa mga kabayong puti. Amen. Yan po ang descriptions po ng langit at kung sino po. And it's pointing to the Lord Jesus Christ. Number 7, precious gemstones will adorn in heaven. Ito po yung Revelations 21. Amen. 9 to 11. Ay ganito po ang pagkasabi. Praise God. Amen. Pakibasa nga, Pastor Marvin, kung hindi tayo, po sa Revelations 21. Revelation chapter 21, ito ipinakita yung langit. Uy, napakaganda po ito. Okay, sabi po dito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod. Banal na Ang lungsod. bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Lumipas na. Wow. All things, amen, ay wala na. Sa verse 11, amen, my eyes caught of these things of this familiar verse, Revelations 21:11, having the glory of God. In your light was like unto stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. So mga kapatid, doon pala sa langit natin makikita ang mga precious metals. Mga treasure hunter, hinahanap dito sa lupa yung itinago ni Yamasita. Amen. Dahil kami laging nagbibiruan sa office na tungkol sa treasure hunting. Pero doon pala sa langit, nandoon lahat yung mga precious jewels, Pastor Marvin. Kung makikita na yung mga mayayaman dyan na ang daming nakalagay sa kanilang leeg, sa kanilang kamay, tainga, ilong. Alam mo, Pastor Nibig. Meron pa dito sa ano ba yung Tagalog ng pusod? Ano ba yung pusod? Binaligtad pa lang, Pusag sa inyo. Buti na lang, paglagyan pala natin yung apelyido ni Sister Evelyn, pusod. Joke lang. Nasa ho natin. Yes. Ito napakaganda po mga Gideon nating tagapakinig. Amen. Pinasilip po sa atin ang langit. Pinasilip, yeah. A glimpse of heaven. Napakaganda sa langit pala. Yeah. Wala nang dalamhati. Wala nang ibig sabihin, Pastor, pala. Ibig sabihin sa mga oras na ito, very encouraging word ito. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga oras na ito, ikaw ba yung magulang na patuloy na lumuluha?
At Pastor, may mga magulang ngayon, ano po mensahe nyo, na minsan nagpapakatatag, minsan sa kabila itinatago ang kanilang pagluha, sa kanilang Amen. pinagdaraanan, pinapakitang matibay sa Amen. mga anak. Pero deep inside sila po Yeah. ay halos mawasak na sa pagkakataon. Amen. Maraming problema, hindi makatulog sa kakaisip kung saan kukunin yung pangangailangan. At maari, Amen. isa ho sa kanila sa mga oras na ito ay may inaalagang special child na Mm. minsan, Lord, bakit hindi mo pakunin siya para hindi na ako mahirapan? At di na rin mahirapan ang aking anak. Nandun po yung pagluha, pagtangis. Pastor, ano po yung words of encouragement niyo Praise po sa God. kanila? Hindi lang magulang, mga single parent. Single ganon. parents, ayan. Sabi mo may anak na PWD. Yes. Mismo PWDs, Pastor, Yeah. minsan ang lalakas nilang tumawa, Mm-mm. pero deep inside, pag nag-iisa ho sila, nag-iisa ho tayo, Mm-mm. alam mo ba yung halos sumabog na yung dibdib Mm-mm. sa pinagdaraanan sa buhay. Praise Madalas the Lord. lumuha, Pastor, at minsan nagiging saksi lang ng kanilang pagluha, itong kanilang kumot, minsan agtalukbong sila. Di ba? May mga ganon, unan. Nakatago sa tawa nila yung Oo, lungkot. oo. Pastor, ano po yung words of encouragement Praise mula sa God. salita Amen. ng Panginoon? Once again, it comes from the Word of God. But before that, I would like to say na mayroon akong pinsan Oo. na gumagapang, babae yun. Nung napunta siya sa tahanang walang hagdanan, nakahanap ng Kaibigan. ng asawa. Oo. Sa kaibigan at asawa. At maging ganun yung sitwasyon nila, they're living a happy family. Okay. So, the vivid description of heaven is so clear. Ijayan awanan iti sangit, no kanayon ka man nga agsang sangit, nyaman iti problema, may sa ka man nga parents, and iti anak mo nga PWD, single parents ka man, sometimes we are hiding our yung atin pong loneliness in our laughter, in the company of the circle of our friends, but deep inside you, you are longing for something. The peace of mind, the joy, I tell you, hallelujah, wala na pong iba na makakumplito sa ating buhay kundi ang presensya po ng ating pong Panginoon. It is only in the presence of God that we're going to be complete. Kahit baliktarin natin na sa iyo na lahat ng yaman ng mundo kung wala kang Kristo sa buhay. At kahit naman ikaw ay naghihirap sa mundong ito, praise the Lord, amen. Kung meron kang Kristo sa buhay, I believe, hallelujah, that you can make it. And if you will be there in heaven someday, the Bible says, God shall wipe away all tears from your eyes. Wow. Yung stress mo, yung hirap mo sa anak mo, yung problema mo kung ikaw man ay may asawa, sa asawa mo, amen, pupunasan ng Diyos. Kung na ijay, hanan nga makasirip iti basol, lagi kahinaan po natin. Tayo, we must have to admit that we have all our weaknesses. But the thing is, God is reminding us to surrender these weaknesses in Him. And we will be complete being with God. This body, which is mortal, will become immortal, a glorified body someday. And we will live with Jesus Christ. And the Bible says, we shall be like Him. Amen. We shall see Him as He is. Kung ikaw man ay may kapansanan sa buhay na ito, pagdating mo sa tahanan natin pong Panginoon, kumplito ka dahil sabi ng Panginoon, magiging kaanyo mo, kawangis mo ang Panginoon. That's what the Bible says. Wow. Praise the Lord. Napakaganda, kapatid, gaya po ng sinabi ni Pastor. Hallelujah. Maaring ngayon, hindi mo alam ang kulay ng green, yellow, blue. Hindi makakita. Maaring hindi ka makarinig ngayon ng magagandang awitin. Yes. Maaring sa mga oras na ito, hindi mo nga alam ang kulay sa iyong paligid. At maaring ikaw ay naglalakad na para bang kailangan mo ng mag-aalalay sa iyo. Isang pangako ho ng Diyos na ipinakita sa atin na sa langit wala na daw karamdaman. Amen. Wala nang sakit. Wala nang sakit. Maari sa mga oras na ito, maari sa mga oras na ito, ikaw yung tipong senior citizen na hinahabol mo yung hininga dahil nahihirapan kang huminga. Ikaw maari isang kidney mo na lang ang nakakasurvive ka sa dialysis. Halaan ko na po Diyos kung kunam siguro. Yes. God reminds us, there's a place for you and for me. Amen. Na wala ng sakit, kirot, dahil ang mga bagay ay lumipas. So very encouraging po ito. Hallelujah. Ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So in heaven, amen. Praise the Lord. Number 8, heaven will have pearl gates in the streets of gold. Ito po yung Revelations 21. In 21,
And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was one pearl. And the street of the city was pure gold. And it were transparent glass. So dito, isa pang description ng langit. Amen. Nasabi na natin, kumplito po ang atin pong banal na salita, ang salita po ng Diyos. Amen. Maging sa Revelations, maging sa Book of John, and other supporting scriptures that it is a street of gold. The streets are made up of pure gold. 24 carats, awan itilaok na. So number 9, amen, the throne of life, praise God, is in heaven. 22 and verse 2, amen. At pasok po tayo sa 10 kasi nagkukulang tayo sa oras. And the light of God is in heaven. Revelations 22 and 4 to 5. So bago po tayo magpatuloy ay mag-shout out tayo. Sige po at shout out po tayo. Batiin po natin ang ating mga giliw na tagapakinig, tagapanood sa mga oras na ito. Ma'am Evelyn GOZ, good morning. Good morning sa Canada. Thank good morning you. Po sa Canada. Ma'am Evelyn. Sir Chris D. Pulig. Ay pasasaan po. Isama po natin sa prayer si Sir Ben Pulig, ang kanya pong father. Ganun din po kay Gemma RK, Ma'am Jinky, good morning. Ma'am Jinky, good Laura morning. Capayos, good morning. Asherto Arian Mansano. Good morning bro, sa Australia yan. Good morning, magandang araw po dyan sa Australia. Ma'am Edita Kataag. Ma'am Edita. Ma'am Presi Valdez, good morning po sa inyo. Laban lang, may awang ating Panginoon. Rudy Big Asan, Tatay Omer Dinsay, and also good morning. Cordillera Comprehensive Action Team. Good morning po sa inyo dyan. Parang bago yan. Sir Gabriel Francisco. Sir Gabriel. Good morning, Sir Gabriel. At Grace Arinos sa Palingawan. Palingaw. Morning, Ma'am Grace, Palingawan. From London, okay. And also Ma'am Lloyda Perez ng Amerika. Hello, good morning ma'am. po. Good morning sa Amerika. Freda, salamat sa help. Freda Kutay. Sister Freda. Perfecto Dilab, good morning po. Sir Perfecto. At ganun din po sa ating mga Ma'am Rowena Mangali, ay Pastora. Yeah, good morning. See you soon po. Awa ng Panginoon. Ma'am, ano ba? Gumamela Kalpo. Ayan, Gumamela Kalpo. Ma'am Rose. Rose ang tunay niyang pangalan yan. Si Mama Carmi Pataras, good morning. Carmi, good morning. Lynn Kiefer, good morning. Geraldine Estong, good morning. Morning. Nathaniel Amo Tonsi, good morning. Ading ko. Keep on singing for God. Okay. Red Ins ba to? Red Ins? Red Ins, si Brother Snyder Amistad yan. Marcelina Pumihek. Sir Greg, meron ka pa dyan. Ang dami dito. Jonet Mainam, ayan. Ate ko yan. Good morning po, ma'am. Good morning, Sister Madam. Arman Sibal. Pastor Arman, sa Tuding yan. Pastor Arman, Tuding, good morning po. Kaibigan natin yan. Sig Int ba to? Yan yung apo ko. Yan. Si Gent. Malu Onson, good morning po. Ma'am Gomamela Calpo. Ma'am Evangeline Malikdan na Tuangco. Good morning po sa inyo. And also, good morning, good morning Bishop. sa Ireland naman yan. Ay, sa Ireland. Good morning. Joji F. Felix, good morning. Hello, sister. Buti naka-tune in ka. And salamat. So, gumatang yan. Yan. And also, good morning, Bishop Tinmi Lalimsan. This coming November 27. Jesus Reigns po, sa Wangal Trinidad Complex po yan. Lasa ka, Pastor Greg. Meron ka rin ano dyan. Opo, meron siya. Mamalu Ansan. Ay, sa Tuding, good morning. Ganon din sa BP Massage. Good morning po, Sir Alvin. See you sa Tuesday po. Grasya ng maging Panginoon. sa Bismar. Mama Ruby Ganin, Mama Donagan, good morning po sa inyo. Sa lahat dyan ng mga kaibigan natin. Sabi ni isang PW dito yung si sabi ading natin, Percy Valdez. Sabi, we cry if we have problem. Yes. Hallelujah. God bless you. Napakaganda po ng ating pinag-aaralan. Sir Greg at Pastor Reynold. Ituloy ho natin. Very encouraging po. Okay. So, sa atin pong pagsasaliksik sa salita ng Diyos ay kailangan pong may balance. So pag may langit, may hell. Oo naman. Long H lang yan. Long H. It's either heaven or hell. Praise God. So the vivid description of hell it is
A Christian theology is the ultimate destination of unrepentant sinners. In the abode of the devil and his demonic followers, it is described as a place of eternal punishment, characterized by torment, darkness, separation from God, and destruction. Hell is a state which the wicked are condemned and in which they are deprived in the sight of God for all eternity and are in dreadful torments. Nakakatakot po ang vivid description of hell na nung ay nagiigis tapos no iligsam ko tagbalin nga duwag balin na talo. May ano rin sila, hindi saka nga po doon. Grabe. I want to remind guys po namin paalalahin, hindi po para tinatakot po ang bawat Hindi isa, po. kundi ito po'y Representing the katotohanan. truth. Katotohanan po ito Aha. na may totoong langit at may totoong impyerno. Oo. Bakit namatay si Jesus? Very important. Napakahalaga ho ng kaluluwa mo para sa ating Amen. Panginoon. Hallelujah. Sa Revelations 21 and 8, thank you Pastor Marvin, ay ito po ang scripture support. But the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kung babasahin mo, amen, ang sinasabi ng ating Panginoon sa Revelations 21, 6 and 7, ano? Ang sabi niya, and he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give to him that is a thirst of the fountain of the water of life. Ang sabi pa niya sa verse 7, he that overcometh, listen to us very clearly, shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But in the preceding verse, in verse 8, ito po yung nakakatakot. But the fearful and unbelieving, yung hindi po nananampalataya, hindi po naniniwala, in the abominable, in the murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have the part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Nakakatakot po sa napakarami pong scriptures natin pong nakita, maging sa Matthew 10 and 28, Matthew 25 and 46, and Matthew 13 and verse 50. But we're going to try this 2 Thessalonians 1:9, Pastor Marvin, kung pakibasa sa 2 Thessalonians and chapter 1 verse 9. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi dito, magdurusa sila na walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Hallelujah. So dito po natin makikita na it is a place of torment. Diba? Yung istorya ng ano? Rich man. Mayaman, ano? Sabi niya, padala ka ng sugo mo ng pangpalalahanan pa. Mayroon pa akong mga kapatid. Ang ginawa niya sa kanyang buhay, magpayaman ng magpayaman. Kumain ng kumain. Kumain ng kumain. Party dito, party dyan. Ngami dinatay, dinala ni Apo Diyos, inpisok dahil jay hell ko na dapat kakapsat ko. But the Lord says, kung hindi nila pakikinggan ang aking mga alagad, kahit mag-send tayo ng patay para mag-preach sa kanila, hindi rin sila maniniwala. Grabe yung ano doon. Isa sa mga hiningi niya na kahit isang patak lamang ng tubig, isawsaw, upang maibsan ang aking init dahil sobrang init. Description of suhat. Sabi ni rich man. Rich man. Mayaman. Look. Yeah. And the Bible says, sa Luke chapter 16, tama. What shall a man profit if he gains the whole world but loses his own soul? Ang dami na ngayon karirahan na sa pagpapayaman ngayon. Pero hindi na naman masama. Pero lingunin natin na mayroong creator. All these things shall come to pass. But the word of the Lord, amen, ay mamananaig at mangyayari. So, where will we spend our eternity? Saan natin i-spend ang atin pong buhay? As for me, I am praying with my family and with my friends
and relatives. Someday we will go home to Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. I'm going home to that mansion which He had prepared for me. Praise the Lord. Hallelujah. Pakibasa sa Matthew 25 and 23, Pastor. Atin pong conclusion. Amen. Salamat sa Panginoon. Matthew chapter 25 and verse 23. 25-23. Sabi ho dito, sinabi ng kanyang Panginoon, Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Aha. Naging tapat ka sa kaunting halaga, Yes. kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Amen. Amen. The Lord says in the book of Hebrews chapter 9 and verse 27, Amen. Amen. Balang araw, isusuko natin ating hiram na buhay sa Panginoon. Hebrews 9 and 27. Amen. Pakibasa sa Tagalog, Pastor. Yung huling scriptures natin pang babasahin. 9:27. Amen. Itinakda sa mga tao. Yeah. Kaya't itinakda sa mga tao Once a ang man is appointed to paghukom. die. At Okay? pagkatapos ay ang ito Yeah. Ito para ano? Ito para mas malinaw ho tayo, ano? Okay? Okay. Itinakda sa mga tao minsan lamang mamatay Mm-mm. at pagkatapos ay ang paghuhukom. Once a man is appointed to die and then the judgment. Hindi po natin masasabi sa Panginoon na hindi namin napakinggan. Ang dami nang nangangaral sa salita ng Panginoon upang tayo palalahanan. Praise the Lord. And someday our prayer is that we can be able to hear His word as we have read in Matthew 25 and 23. My faithful servant, enter ye into the kingdom. Aking tapat at lingkod, pasok ka sa kaharian ng Diyos. So praise the Lord. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bago po tayo mag-closing prayer, kulang po tayo sa oras but our heart is praying. Amen. Thank you for all of your support. Hindi namin ma-mention lahat kayo dyan. Amen. God will bless you richly. Awit tayo ng isang awit bago tayo po magtapos. Salamat din, Pastor Marvin. Sir Greg, sa inyong faithfulness sa Panginoon. Hallelujah. Nawa ay magpatuloy tayong maglingkod. Amen. Amen. Sa kanyang, hanggang sa kanyang pagdarating. Yeah. Praise the Lord. Take it away, Oh, hallelujah. my dear friend. Hallelujah. Oh, when we all get to heaven. When we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, we'll prepare for us a place. Hallelujah. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. That will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Oh, hallelujah. Let us then be true and faithful, trusting, serving,
every day. Just one glimpse of Him and glory will the toils of life repay. On what to praise before us, on His beauty will behold. So the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold when we all, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be, oh yes, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout, hallelujah, the victory. Oh, victory in Jesus. Hallelujah. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sir Greg, sa atin pong closing prayer. May we ask our beloved pastor, Pastor Marvin, Sige po, tayo to po close us in manalangin. the word of prayer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama, salamat po sa mensahe, O Diyos, na amin pong pinag-aralan sa araw na ito. Yes. Maaari, O Diyos, may mga tagapakinig na dumaranas ng dalamhati, O Diyos. Hallelujah. May karamdaman, O Diyos. Meron pong may pinagdaraanan. Gaya ng iyong pangako, O Diyos. Meron ka pong inhandang lugar para po sa bawat isa ho sa amin. Maaari may mga PWDs na hindi alam ang kulay, hindi makarinig, hindi makasalita ng tama, O Diyos, hindi makalakad na maayos, hinahabol ang hininga dahil sa karamdaman. Pero Lord, sabi mo sa iyong salita na kung ikaw na ipaghanda mo na ang aming pagtitirhan dyan sa langit, ikaw'y babalik. Yes, Lord. Yes, At Lord. nawa sa iyong pagbalik Thank ay you, Jesus. maabutan niyo po kami may katapatan, O Diyos. Yes. At ganoon din, Lord, sa lahat po ng drivers na sa mga oras na ito, ingatan nyo nga po sila sa kanilang mga pamilya. Yes, Lord. At ganoon din, Lord, Thank you, sa Jesus. mga OFW na minsan dumarating ang kalungkutan, ang homesick, yeah. Father, Lord, we pray na yakapin nyo nga po sila. Yes, Lord. Maaaring bawat isa po sa kanila nakaranas po ng betrayal. Dalangin po namin ang inyong pong pag-ayos sa kanilang mga puso, O Diyos. Yes, Jesus. Maraming salamat po sa iyo Thank lamang. you, Ang Lord. pinakamataas na papurit pagsamba sa ngalan ng hallelujah. aming tagapagligtas, In ang Panginoong Jesus' Kristo. name. Amen. Amen. Praise the Lord. At muli, Sakto alas 6. ayun, at muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong Thank you. pagsama ho sa atin. The Kanina Lord pa will pong bless you alas richly. 5. At muli Amen. po, kami po ay nag-aanyaya this coming Sunday ulit. Yes. At muli ho, nais po Salamat namin kayong at, imbitahin, Pastor, loobin ng Panginoon this coming Yes. February ay magkakaroon po tayo ng event, dito Yes. po sa Baguio City. At bago pa yan, this coming November 27, markahan nyo na po ang inyong kalendaryo. Makita nyo po kami doon this coming November 27 na Pastor Reynold at Sir Greg Mainam Sr. Diyan po sa Wangal Complex, November 27, Jesus Reign Celebration. Meron po tayong next year film showing po for the end time message. Yes. Supported by the Canadian brethren. Yes. At ito po ay ipapakita natin doon ng mga revelations, Amen. the prophecy, at yung ipapanood po natin sa kanila ay yung current events na nangyayari. Oo. Ito po ay napakaganda at makakatulong sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakasama. Meron pa po ba kayong Si Pastor Greg. announcement? See you all. Shout out lahat sa mga concert for cause sa Kabunyan sa may swamp. Restaurant. Yes, of course, panawag Tonight. Ngayon. Ngayon na yun. Panawagan din tomorrow, 5 afternoon, sa lahat po na nais po mag-volunteer this coming Jesus Reign Celebration, Body of Christ. Sama-sama ho tayo diyan po sa C3 Church, diyan po sa Bonifacio. Sa Juniper Building, Pastor. Bukas. Bukas ng
Anong oras? Alas 5. 5:30. 5:30, kita-kita ho tayo dyan. Makikita nyo po kami. Sa lahat po na nais po magboluntaryo. At dahil ho dyan, kami po magpapaalam na, kami po nag-aanyaya. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa programang Tilaok sa Alas 5. God bless you. God bless you. See you again on next Sunday. Hallelujah. God bless, mga kapatid. Yes. Dapat Lord, for all His joy.